At meron na ngang motor na ipangtatapat kay Honda Click 160 galing kay Yamaha. And wala tayong ibang tinutukoy dyan, walang iba kundi si Yamaha Lexi 155. Mga boss, makikita mo naman marami talagang vlogs about this motorcycle na marami talagang rumors that this motorcycle is merong chance talaga na dumating dito yan sa Pilipinas. Pero ang tanong, sulit ba kaya ito as your new motorcycle? Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin about isang kanyang specs and key features, 3 things that I like and 1 good thing to improve for this motorcycle, and our final thoughts within this motorcycle. Is this motorcycle a good motorcycle option or a must-buy motorcycle kind of decision? Pero bago natin pag-usapan yan mga boss, si Yamaha Lexi nga pala is priced around 123 to 125,900 pesos na converted from rupee price niya sa Indonesia. Pero hindi pa natin alam kung magkano talaga yung magiging exact amount niya dito sa Pilipinas. But because of that, I can really say sana naman mas maging lower siya konti kay Yamaha Aerox. Kasi it would really be a great alternative pa rin naman at magiging competitor talaga siya ni Honda Click. And mas i-explain ko yan mamaya sa final thoughts natin bakit ganyan yung take ko. Sa Yamaha Indonesia is meron siyang 4 na colorways. Meron siyang black, meron siyang brown, meron siyang red, and meron din siyang silver. Ngayon, pag-usapan natin ang kanyang specs and key features. Si Yamaha Lexi is merong 155cc single cylinder na merong camshaft of single overhead cam with 4 valves, and meron din siyang VVA. With a power of 15.2 horsepower at 8,000 RPM, meron din tayong torque dito na 14.2 Newton meters at 6,500 RPM. Yung compression ratio niya nga pala is merong 11.6:1, tapos yung bore stroke niya naman is 58 by 58.7. Fuel capacity niya naman is 4.2 liters with a wet weight of 118 kilograms. Naka Yamaha Blue Core tayo dito, meron tayong 43 kilometers per liter sa kanyang fuel efficiency. Nakakilis na rin tayo dito, merong liquid cooled, and meron tayong single channel ABS dito sa harap. Meron na rin tayong USB charger dito na naka monoshock din sa likod, naka ACG starter, naka auto start stop, and mas pag-uusapan natin mamaya yung kanyang LED headlight at LCD display sa kanyang key features. Pero bago yan, pag-usapan muna natin ang kanyang dimensions. Si Yamaha Lexi is merong 770mm na seat height with a ground clearance of 135mm na merong ding 1350mm na wheelbase. Yung front tires niya naman is merong 90 by 90 by 14, while yung rear tires niya is merong 100 by 90 by 14. Ngayon pag-usapan natin ang kanyang key features. Si Yamaha Lexi nga pala is meron ng front and rear LED lamp, tapos maganda din yung kanyang design. Meron na rin tayong multifunctional na full digital display sa ating speedometer or instrument panel na meron din siyang kasama na Y-Connect. Naka-smart key system tayo dito, and meron din tayong stop and start system na magandang feature talaga para dagdag fuel efficiency. Meron na rin tayong kasama dito ang handlebar switch control, electric power socket or charging port. Meron din tayong maxi flat na footboard, which is maganda yan para sa atin kasi maraming Pilipino talaga ang naghahanap ng motorsiklong merong gulay board. Meron na rin tayong maxi long seat dito, so hindi ka mabibitin sa pag-upo mo dito. And isa to sa pinaka-lightest maxi scoot na makikita mo. Hindi rin nagpapatalo sa features ang kaniyang braking system dito is because meron siyang anti-lock braking system sa harap. However, naka-drum brake siya sa likod. Pero meron din naman tayong sub-tank suspension dito na maganda kasi naka-debaso. Naka-maxi power 155cc Blue Core and VVA engine na rin tayo dito. And naka-tubeless wide tires tayo dito, which means na it's a very good all-in-all maxi design motorcycle. And if nakukulangan ka pa sa info na nabanggit ko kanina, ilalagay ko na lang sa screen ang full specs ng motorsiklong ito. Ngayon naman, pag-usapan naman natin ang 3 things that I like about this motorcycle and 1 good thing to improve sana if ever meron man. First talaga na magugustuhan mo talaga dito mga boss is ang kanyang footboard with a footrest extension. This is the very first motorcycle na i-release na Yamaha if ever man na 150 or 160cc scooter segment na entry ni Yamaha na meron ng kasama ang gulay board. If napapansin nyo, si Yamaha is merong Yamaha Aerox at Yamaha NMAX na nandun sa may footboard yung kanyang gas tank. Pero ngayon si Yamaha Lexi is nandun sa underseat compartment. Maganda to kasi para sa mga city riders lang na from place A to place B lang ginagamit yung motorsiklo nila. Isa talaga to sa magandang feature sa kanya kasi maganda ipang pamalengke pero astig ka pa rin tignan. Second naman na magugustuhan mo dito is that this motorcycle is a new competitor para sa Honda Click 160 segment ni Honda.
makikita nyo naman si Honda Click 160 is merong gulay board. So sa mga audiences or yung mga target markets na naghahanap ng mga motorsiklong 150cc na may gulay board, meron na silang bagong motorsiklong mapagpipilian at mapagkakatiwalaan. Alam naman natin na sa previous videos ko na gumawa rin ako ng video about the SYM Naga 155, which is maganda talaga siyang competition over kay Honda Click. Pero ngayon na makikita natin na if lalabas si Yamaha Lexi, alam talaga natin na magbabago ang isip ng mga tao, not just because mas maganda sa overall specs si SYM Naga, but also because si Yamaha is a new competitor na reliable. And last but not the least naman talaga na magugustuhan mo dito mga boss, for around 120,000, sana mas bumaba pa, kasi rough estimation lang naman ito. And parang converted price lang ito kay Yamaha Indonesia. For this kind of pricing mga bossing, meron na tayong single channel ABS, meron na rin tayong keyless dito. Yung footboard natin dito is meron ng footrest extension. Tapos meron din tayong good suspension dito, tignan. That gives us an all-in-all great price to specs ratio kind of conversation. Kaya niya kasing gawin and kaya niya rin punan yung mga pangangailangan mo as a motorcycle rider. Kaya maganda talaga to na motorsiklo. And siguro one good thing to improve lang sana with this motorcycle is ang kanyang smaller size underseat compartment. Alam naman natin na nagawa na ni Yamaha ang Yamaha Gravis na napakalaki ng kanyang underseat compartment, tapos nilagay na yung fuel tank sa may left knee natin para hindi na tayo mahirapan, and mas lumaki pa yung storage ng ating underseat. So sana if ever ilalabas to dito, it would really be a great idea din na ilagay yung gas tank sa may left na tuhod natin para less na yung steps sa pagbukas ng fuel tank, and as well mas lumaki pa yung ating underseat compartment. But I guess for this kind of price and for this kind of motorcycle, I would like to bring up din naman ito na naka-single monoshock din ito, but for me it would really be a good idea if dalawang suspension ang meron dito. Pero makikita mo naman medyo may forma din naman siya, and if ever sana if dalawa to, syempre mas maganda sana, di ba? All in all naman, maganda pa rin naman tong motorcyclong ito, and maganda siya kasi malaki yung kaniyang frame and maganda yung parang chassis niya. So medyo mas maxi scoot siya tignan na may pagka-spacious pa rin naman. So andito na nga tayo sa final thoughts natin within this motorcycle. If this motorcycle is a good motorcycle option or a must-buy motorcycle decision, especially ngayon na meron akong Honda RS125 Fi, meron din akong Suzuki Gixxer 155, and meron na akong experience sa pagmamotor. So for me mga bossing, this motorcycle really is a good motorcycle option talaga kasi meron na siyang gulay board. Which is, if makikita mo yung mga previous videos ko, isa talaga sa mga bias ko is ang motorsiklong merong gulay board. Napakalaking tulong niya kasi sa akin, and maganda talaga siya for daily sana, and especially ako na wala pang experience sa mga ganon. But all in all, this motorcycle for its specs talaga, alam mo naman talaga na isa talaga sa mga kaabang-abang na motorsiklo if ever lalabas man to sa Pilipinas. Meron kasi siyang comfort, convenience, and napaka-usable talaga if ever ito man yung bibilhin mo. Lalo na pag lalagyan mo pa ng top box. So if ever kinukonsider mo itong motorsiklong ito, just make sure na okay ka sa smaller size na underseat compartment, naka-monoshock yung kanyang suspension, and naka-drum brake sa likod. Although, naka-channel ABS yung braking system, disc brake natin sa harap. Pero kayo ba mga boss, gusto nyo ba itong motorsiklong ito? Inaabangan nyo rin ba to? Or okay na kayo sa Honda Click 160? And if nagustuhan mo yung Honda Click 160, SYM Naga, ilalagay ko na lang yung link dyan sa gilid para makita nyo and makonsider nyo tong mga motorsiklong ito if gusto nyo rin ba ito. And if nagustuhan mo yung mga ganitong klase mga videos, you can follow me for more, like this video na rin, and make a comment down below if meron kang mga questions or suggestions na pwede natin pag-usapan dyan together with the community. You can also support me by purchasing helpful products dyan sa mga affiliate videos ko, and always remember lang to ride safe, and see you on my next video. Let's go!